Nyo, yan. Umilaw yung protect. Diba? Sabay na sila, oh. Power, power. Yung protect, nawala na. Welcome to my vlog. Bale, ito, tanghaling tapat. Ay, hindi, alaw na pala ng hapon. Umawi yung araw ngayon, no? Nakaraan, puro ulan, eh. Ngayon, sobrang init naman. Yun, for today's video, ito na yung part 2. Gagawin ko agad ng video to, eh. Baka mamaya makalimutan ko. Nakuha na mayari, eh. Hindi natin nagawa ng video. Ito na yung part 2 ng ang pinakamabigat. Nakamabigat na amplifier na encounter ko. Ano, sa mga hindi nakakita o nakapanood ng part 1 nito, ito kakapal yung casing nyo, halos swap na plywood. Sobrang bigat. Sabi ko nga, yung takip pa lang nun, halos simbigat na ng 5 buto, eh. Yun, bali na i-fix ko na. Hindi ko na pinakita kung paano i-repair. Kasi lagi kong sinasabi, kapag repair yung content ko is walang nanonood, walang views. Kaya rektahan na lang. Yun, ito. Tapos hindi lahat ng mga issue pinix ko na. Tulad dito, ito hindi na maalog, oh. Nakaraan maalog ito. Iuwi pa naman ng may-ari ito ng Masbate yata o Samar, hindi ko lang tandaan yung pagkasabi niya, eh. Siyempre pag ibiyahe pa, lalong kakaldag, sigurado pagdating doon baka magka-problema ulit. Yang ginawa ko, imbis na tornilyo, fix na, niribit ko na. Niribit ko na yung lahat ng pwedeng i-ribit, niribit ko na. Tapos yung iba naman, nilagyan ko lang ng rugby. Yung mga nut, nilagyan ko ng rugby para hindi na gumalaw. Ayun, balik tayo sa may issue niya. Yung issue niya nung nakaraan, yung isa is matagal nawala yung protect. Minsan daw inaabot ng 1 oras, 2 oras bago daw mawala yung protect. Pero wala siyang short, ha. Wala naman siyang short, kasi kung may short yan, kung may sira na transistor, kadalasan, di ba, pag nakaprotect yung isang amplifier is kadalasan may problema yung power transistor or hindi maganda yung bias. Normal naman, nasa relay section yung problema. Ito, binaklas ko ito, eh. Yan, pasensya na kayo, ha. Naulitin ko, hindi ako may gawa ng una nito. Bali, repair lang yung gagawin ko rito or ginawa ko rito. Ibang tech yung gumawa nito nung una. Bali, pinix ko na kung naging sanhi pala ng ganong issue. Yung transistor doon sa may relay, ganyan. Yung mga transistor doon na maliit, yan sana makita. Yan, tulad niyan, di ba? Merong isang paa na hindi gaano kumapit yung hinang. May time na sumasayad siya, may time na nakaangat siguro. Kaya may time na okay, may time na ang tagal talaga. Ayun, binaklas ko ito, eh. Inuwi ko pa nga sa bahay kasi wala na akong oras dito, eh. Ayun, okay na ito. Pantay na sila ng ilaw. Tingnan nyo, ito naka-plug in na. Ito naka 220 na ako. Tensya na kayo sa background natin, medyo marumi or makalat. Ano, yan. Umilaw yung protect. Diba? Sabay na sila, oh. Power, power. Yung protect nawala na. Tapos binago ko yung linya rito, guys. Binago ko yung linya. Nung nakaraan kasi yung kulay ng power dito is kulay green. Yung protect yung pula, ending clip yung pula. Tapos yung signal, yung signal is yung blue. Ang ginawa ko, mahilig kasi ako na mas gusto ko yung kulay blue yung power, eh. And then yung signal is kulay green. Parang sa CE series na style talaga. Total yung casing niya, parang CE series naman na style, eh. Nga forma pa. Na forma ba? Hindi, gawin natin pati ilaw niya. Blue na yung active. Tapos green yung signal. Yung protect, pula. Dito lang yung hindi ko pinalitan. Yung dapat kulay orange to or dilaw, eh. Yung sa may clip niya. Tinatamad na ako magbaklas. Winairing ko na lang ng panibago. Okay na yan. Okay na, diba? Ulitin natin. Ayan. On. Protect. Sabay. Antay natin. Sabay namatay yung protect, di ba? Sabay din umilaw yung power. Goods na.
Tapos ano pa bang mga pwede kong ipakita rito? Basta ito lang, linis-linis na lang to. Tapos dito pala sa may binding post sa likod, sira yung binding post. Saan na ba? Ito to, bali. Yan, bali yung isang binding post sa may ground or negative. Parang mainit dito, ano to? Wala, akala ko mainit. Pinalitan ko na, hindi ko lang maipakita. Natamad ako mag-ikot nito. Sobrang bigat pa naman ito. Kaya tingnan nyo, iba yung isaw. Yan, pinalitan ko na rin yan. Para hindi naman nakakaya sa may-ari. Kasi ginawa nila, binutasan nila ng panibago yan, oh. Tapos naglagay sila ng wire palabas, papuntang para idudugtong sa ground. Kaya sabi ko, palitan ko na lang. Meron naman akong may natira pa na binding post eh. Kaya pinalitan ko na nakapix na. Sayang lang, no? Kung maganda lang yung kung mga malaking transformer sana, tapos dosing capacitor, tapos mahaba na board. Ito sana, oh, saktong-sakto sana to dito. Dito. Yun, oh. Ang ganda sana, oh. Angas sana to kung mahaba na board. Yun lang eh. Ilan naman yung kinaya ni Sir eh, or yung tomer natin. Ngayon, ikuha natin to, ititesting natin dahil nakapix na. At paano nakagawa tayo ng finished product ngayon sa vlog na ito. Nakaraan puro review eh. Ito, kahit paano nakabuo tayo, medyo hindi tayo pinahirapan. Inuwi ko pa nga sa bahay itong board. Ayun puro naman ako kwento. Baka sabihin naman ng iba dyan na puro tayo kwento. Simulan na yung magdidemo eh. At least alam nyo, di ba? Meron tayong mahigit na yung nagkikwento kaysa hindi nagkikwento. Loload ko na speaker. Isa lang. Isang Atomic ito. Tapos isang Twitter. Yan. Live na Thunder 72. Tapos isang Atomic na D12 na 1.2. Yan lang. Kasi yung wire ko, natamad na ako mag-attack eh. Dalawang wire lang yung nakuha ko. Yun. Total naka switch on na. Wala tayong processor na gagamitin. Rekta na lang ito. Papakinggan nyo lang yung tunog ni Heavy Amplifier. Design pala guys, Rakula na stock ito. Yan, Rakula stock. Hindi tayo makapiright. Ito, Twitter. Tayo. Kung mapapansin nyo guys, yung Rakula talaga, kahit wala ka ng processor, madiin talaga yung base nya. Medyo matigas talaga yung base nya. Kung gusto nyo ng pang base na amplifier or DIY na gusto nyo gawin, mas applicable para sa akin, prepare ko yung Rakula. Like Stunner, Rakula Stunner is magaganda sa base. Medyo matigas yung base nya. Sa gustong matigas na base kanya-kanya naman tayong panlasa sa patugtugan eh. Baka mamaya makapiright tayo. Nag-aabang at laging nag-aabang ng mga video ko kahit na walang kwenta. Maglala kayo, may sa mga gagawa ko, sana may mga dumating na pyesa na meron tayong may co-content ulit. Meanwhile, ito lang muna. Ito paano may nabuo ako. Angas, diba? Ganda sana ng casing nyo, matibay sana ito. Tapos medyo nakakalungkot lang yung pintura nyo. Hindi kasi siya powder coated eh. Lang ito, Pilox lang ito. Yan yung problema sa Pilox. Minsan natutuklap, and then pag may kunting klawang tapos hindi mo nakuskus ng maigi, wala rin, matutuklap lang din. Maganda siguro kung gumawa kayo ng mga casing, ipatirada nyo sa mga sa mga nagpipintura ng mga sasakyan, yung ibabanat niyan yung powder coated para kapit na kapit. Hindi siya natutuklap. Pag Pilox lang wala, hindi talaga tumatagal. Hanggang dito na lang yung vlog ko. 12 minutos, mahaba na yan.
Dala naman yung point ko at least bago makuha ng may-ari ito nagawa natin ng content ng panibago. Kaya kulang pala dito guys, wala ito. Ay mga butas sana pang input buffer nyo. Kaso walang nakalagay na input buffer. Pero pwede sana lagyan yan. Bago tayo magtapos, siyempre, motion. Sa mga medyo malapit-lapit dito sa may shop ko, along nito, sa Uyo Road, sa taas Ito yung address ko, 41 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Tapat lang ako niya, no? Mighty Mart sa Uyo, wish nyo na lang or google nyo na lang. Media pages natin sa Facebook, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share ng mga video natin para kumalat yung walang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga next video natin. And then, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.